Nagbabago ang kapalaran ng housemate sa pagpasok ng isang bisita. Kung sabihin sa kanya na ito lang ako na willing kong ibigay buong buhay ko para sa kanya kung ano man meron ako. Isang bisita ang pinahintulutan kong pumasok sa bahay ko. Kinakailangan tulungan mo siya na makapasok siya sa loob ng bahay ko nang hindi nalalaman ng mga babae. Abangan ang lahat ng yan ngayong gabi dito sa Pinoy Big Brother Lucky Season 7. May isa pa silang makakasama. Eto na si House Guest J.A. Feeling ko, guys, sobrang dami natin. Papasok. Papasok. Feeling ko marami tayo. May papasok pa feeling ko. Our celebrity house guest, Jay, is... Jerome Ponce! Eto na yun! Jerome, ang unang task mo ay dali ng luggage ni Nonong sa ating mga housemates. Magpaalam ka na Good sa luck, outside world. Jerome! Sana magkaayos kayo. Tipilin naman natin. Grabe makoy. First day na Oo, masarap yan. Popcorn. Pinoy yung may-ari nito, popcorn. Did you eat the popcorn? Uy, let's watch the movie. Let's watch the movie. But first, you buy the popcorn. Oh, tawagin mo na sila Peter. Nang matapos kumain, Welcome sa aking bahay, Jerome. Salamat po. Sino ba sa mga housemates ko ang kakilala mo? Si Yasi, si Makoy, si Nico nakilala ko rin po recently, si Nonong, at syempre si Elise. Nagkakilala lang kami sa trabaho, sa first show ko po. Ito pong kakantay namin is dedicated to really someone special. Nag-start po kami as friends and hindi na lang namin in-expect na naging special na kami sa isa't isa. Ewan ko kung ako lang nag-claim nun pero special siya sa akin. Sa pananatili ni Elise sa aking bahay sa Vietnam ay mayroon siyang naikwento sa akin. It wasn't planned. Katrabaho ko po siya noon, pero hindi naman po namin type yung isa't isa. Pero nung nagkakilala po kami, parang na-open up po yung life ko sa kanya. Tapos ganun din po siya. So parang dun po ako na hulog, log. Hanggat sa naging okay po, and then hanggat sa hindi na naging okay. Kuya, dahil po kailangan pong itago kung ano man po yung relationship namin noon. Siyempre, sa nanay ko po, kuya, hindi po naging okay yun. Kasi unika iha po ako ng nanay ko. Hindi po okay sa kanya yung tinatago ako. Ganon. Sakit kapag itinatago. Siyempre po, kuya. Sobra po. Ngayon, kumusta kayo ngayon? Nakikita po kami pag sa work po, kuya. Pero, kuya, sa totoo lang po, pag nakikita ko po kasi siya, naalala ko po yung dati. Kahit na-try ko pong tingnan siya as yung ngayon, hindi ko po magawa, kuya. Anong opinion mo tungkol sa mga sinabi ni Elise? Totoo naman po lahat yun. Well, ayun nga po, first impression ko sa kanya kasi noon before is parang akala ko mataray, mata pobre. Tapos siya naman, akala niya daw naman sa akin is mayabang, playboy. Hanggang sa dumating yung time na yung isang kakast namin nagyaya lumabas after ng taping po. Kumain kami, tapos nagkwentuhan about sa mga buhay-buhay. Doon gumaan kami sa isa't isa. Hindi rin namin naiwasan na na-develop kami sa isa't isa. That time, aminado naman po talaga ako na bago lang po ako sa industriya at kailangan
kailangan ko pangalagaan po yung binibigay sa akin na chance ng industriya. Sabi lang sa akin na bawal daw ako mag-girlfriend. Siyempre, sumusunod naman po ako, pero kahit paano gusto ko rin naman sundin yung kaligayahan ko. Pinagpatuloy ko pa rin po yung kay Elise at tinago ko na nagiging safe lang. Kahit minsan alam ko na pangit para sa babae na itago at hindi ipakilala. Pero mas masakit din naman po sa akin bilang lalaki na ultimo mga pamilya ko hindi pa niya nakikilala. Hanggang sa dumating yung point na nalaman nung mama niya. Gusto naman nung nanay, patunayan ko daw na ipagmamalaki yung anak niya kasi gusto daw niya para sa anak niya, hindi yung kinakahiya. Ginawan ko po ng paraan yun. Pinost ko sa social media ko na mahal ko si Elise. Natuwa naman yung nanay niya. Kaso dumating na naman sa point na sobrang nambabash na po yung mga fans. Na-offend na yung mama niya. Nasabi daw parang mali na raw to, ganun. Pinag-iwalay po kami ng tuluyan, ganun. Kaya hindi ko rin po alam yung gagawin ko. Basta alam ko maghihintay lang po ako ng tamang panahon. Ano ang nararamdaman mo para kay Elise ngayon? Hindi naman po nagbabago yun eh. Mahal ko pa rin yung tao na yun, syempre. Gusto kong sabihin sa kanya na ito lang ako na willing kong ibigay buong buhay ko para sa kanya kung ano man meron ako. Kahit kakailanganin pa ng isang buhay, walang gusto mo akong sagot, may gusto lang po akong makuha ang reaksyon. At anong reaksyon yan? Masaya po. Masaya man na nakamove on siya. Masaya man na malaman niya andito pa rin ako. Masaya man siya na kung ano ginagawa niya ngayon, okay na po ako dun eh. Bibigyan kita ng pagkakataon na makausap si Elise. Papasok ka sa loob ng aking bahay, pero hindi lamang para sa pakay mo na kausapin si Elise. Hihingin ko rin ang tulong mo sa pagpapatupad ko ng mga hamon na susubok sa aking mga housemates. Opo, kuya. Ang pinag-uusapang si Elise wala pa rin kaalam-alam sa pakay sa kanya ni Jerome. We have drawers! Ano pa? What else do we need? Okay. Parara. Sa una nilang pagsubok, ay pinapili ko sila ng isang luggage lang. At ang luggage ni Nonong ang kanilang napili. Sa pagpasok mo sa aking bahay, hindi ka muna dapat makilala ng mga housemates. Lalong-lalo na si Elise. Habang nagkukwentuhan ng housemates, isinagawa na ni Jerome ang una niyang task. JK to. Hindi nga. Oo. Uy, hindi. Pwede, dadalhin lang yung bag. Medyo kinabahan kasi hindi ko alam kung makikilala o hindi. JK! Hindi. JK Hindi. yan. Hindi. Si JK mas matangkad yun. Uy, bukage. Go now! Nung natinig mo ang tinig ni Elise, anong naramdaman mo? Ayun, bumilis yung tibok ng puso ko sa kaba. O sige, gusto niyo ba mapalit na? Hindi, parang feeling ko dumami. Bakit? Wala naman to eh. Tutuwa lang ako sa kanya kasi may mga kaibigan siya. Pili na tayo. Kasala na lang? Sige. Confession room, ibinigay na ni Kuya ang ikalawang misyon ni Jerome. Sa pagkakataong ito, ikaw ay magpapasok naman ng kanilang kakainin para ngayong gabi. At ang mga pagkain ito ay makikita mo nandun sa storage room. Ihahatid mo yun sa loob ng bahay. At katulad ng napag-usapan natin, hindi ka dapat makilala ng mga housemates. Alam niyo tawag dito, Hunger Games. Benta yan ah. Pagpasok ko, si Jinri po yun, di ba? Nasa dining, she's friendly. Kasi ngumiti agad siya sa akin.
magkakape na lang ako mamaya. Ganun lang yung sarili niya. Kasi kailangan kami... Ay! Sumilip naman po ako pero hindi na ako dumungaw ng sobra. Ay na! Yes! May pagkain. Elise, may gulay. Ang palaya. Luluto namin. Ang dami lang pong umiikot sa isip ko kung makikilala ba nila ako hindi. Pero andun pa rin sila sa isip na si JK daw. Nakita mo ba yung gusto mong makita? Hindi pa rin po. Nasa gilid po yata. Tapos di ko rin naman po narinig yung boses niya ulit. Lamig. Di mapigilan ang bigkas ng damdamin. Walang sagot sa tanong. Pero makakapaghintay naman. Habang nag-aalala ang lahat sa kanilang pagkain, Pero na-try mo na. Ayaw mo lang. Ayaw mo, ano? Ayaw mo yan. Diyos ko naman. Ito na nga yung mga tao, ganyan pag... Grabe. Reserve niyo yan. o Makoy at Elise, kung gutom man kayo, at least busog naman kayo sa pagka-sweet. Susunod ang inaabangang paghaharap. Pag nakita na po sila, siyempre, meron na silang chance makapag-usap. Mangyayari na! Ilang sandali pa si Makoy naman ang kinausap ni Kuya. Magandang gabi, Makoy. Magandang gabi, Kuya. Parang kinakabahan ka. Medyo po kasi naninibago lang po. Meron kang nararamdamang kakaiba? Ano po, mabigat lang, Kuya. Lang pakiramdam. Ewan ko. Ganyan ka ba lagi? Hindi. Makutob na tao? Opo, nakukutuban ko po na presensya na tao po. Yung nagdi-deliver. Parang meron siyang may lapel siya eh. Tsaka malakas po yung pakiramdam ko na kakilala po namin eh. Baka kakilala po ni Elise yun. Sino siya? Hindi ko po alam, Kuya. Wala akong idea eh. Wala kang nakukutuban. Baka ano po, isa sa ex niya, Kuya. Makoy, in fairness sa'yo, makutob kang tao. Maya-maya pa sinabi na ni Kuya ang misyon ni Makoy. Makoy, Kuya. mayroon akong sasabihin sa iyong sikreto. Pero kung gugustuhin mo, maaari mo yung sabihin sa mga boys. Pero ang mahigpit kong ipinagbabawal ay malaman ng mga girls. Okay po. Isang bisita ang pinahintulutan kong pumasok sa bahay ko. Ang taong ito ay may kaugnayan sa isa mong housemate. At ang taong ito ay yung naghatid ng maleta at ng pagkain. Ngayon, kinakailangang tulungan mo siya na makapasok siya sa loob ng bahay ko nang hindi nalalaman ng mga babae. Paglabas, pasimpleng tinawag ni Makoy ang boys. This is so hard. Pakwento lang si Kuya. Ano? Tuturo ka pa eh. Ha? Tuturo sa Diyos. Sabi sa atin. Hindi, gumagano lang ako. Bakit? Hindi, Gumagana naman. pakwento lang si Kuya. Merong, you have one already. Dito tayo. Kaya tambay lang. Pero yung pinag-uusapan tayo. Ito kayo. Huwag kayo lumabas kayo. Di wala, pag lumabas. Pasimple na rin niyang sinabi ang kailangan nilang gawin. Basta ito yung pinaka-goal natin. Hindi malaman na babae na hindi deliver. Kailangan nating alagaan. Hindi, kailan siya papasok? Ngayon. Hindi si JK. Hindi. Pero dapat itatago natin siya. Hindi malaman ng So babae. papasok siya dito? Oo. Ha? Eh, ang problema ko. Si Makoy hindi maitago ang pagkabalisa. Yeah, sleepy. Yun lang yung terms na accepted. Yun lang yung terms na accepted. Pero konti oil, but very little oil. How do you... It's healthier.
Just slice the french fries, put it here. Patuloy pa rin ang buhay sa sikretong pagpaplano. Usap lang kayo. Usap lang kayo. Nakakahalata na si Eliseo. Paano nga, kanyari, ano? Kasi, kung yung kwarto natin nandoon, madali eh. Alokin ko lang sa gym eh. Iikot kasi. Ha? Dalhin mo muna sa CR. Ha? Para tawid-tawid. Hilangin ko, dalhin mo sa CR. Sa shower room mo dalhin. Oo, walang papasok sa shower. At dahil mukhang nalilibang ang girls sa paglalaro, sinimulan na nila ang misyon. Yes! Yes! Ano yan? Ay! Chess! 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 Hindi chess, hindi. Tic-tac-toe! Tic-tac-toe! Ilang sandali pa, Twist. Paano yung nalaman to? Binaliktad nyo? Hindi ako, ginanon ko lang. Ano sabi mo na nga ba? Ha? Ano sabi mo na nga ba? I-related sa isang housemate. I-related ka eh. Sa isip ko po, kuya, hindi ko po alam yung magiging reaction ni Liz. Magkikita sila nung ex niya po. Ngayon ba? Ano ba sabi? Kailangan daw kung aalis ulit daw ako. Basta pagbalik ko. Hindi ko po alam kung magiging masaya or baka ikalungkot niya po ganun. Lalo na pag nalaman niyang ako po yung nagdala pa kay Jerome po. Pag nakita na po sila, syempre, meron na silang chance makapag-usap, ma-explain yung side nila. Para malinawan na po sila sa isa't isa. abangan bukas! It's a local Ito na titira, walaan natin. We're eating here. Come. Sige, sunod ako. Sandali. Please down it, kuya. Ngayong nasa loob na rin ng bahay si Jerome, ano nga kaya ang mga susunod na kaganapan? Wala akong gusto. Kain. Alam mo na ano gusto.